Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jay Ilacas, shoutout kay Norlisa Sugay. Doon na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Parang may sumusugod sa'yo, pero kung kukuha ka lang ng 2 bato sa lupa at ihahagis dito, siguradong may epekto. Not to mention, nawalan pa siya ng 2 master. Ngunit ang Aaron, direktang tumagos. Oo, tapos na. Para itong si Han Sanchen ay isang higanteng espada, direktang naghahati sa katawan ng 2. Ang mga taong nanonood ng fucking na ito ay may manhid na anit, at ang mga taong nanonood nito ay heartbroken. Dahil kitang-kita na ang 2 panig ay hindi sa parehong pagkakasunod-sunod ng magnitude. Para kay Han Sanchen, ang kanilang tinatawag na 2 amo ay mga segunda manong gamit lamang ng kanyang ina. Ngunit dapat mong malaman, sino ang makakasama ni Zhu Yanxue sa isang mapanganib na misyon, anong uri ng paglilinang ang magiging mahirap. What the fuck are you doing? Block me, block me. Si Zhu Yanxue ay ganap na nataranta, at habang direktang tumatakbo sa silid, itinapon niya ang ilang iba pang mga master sa parehong direksyon sa direksyon ni Han Sanchen. Hinarap ng kaawa-awang Panginoon ang hamon sa pagmamadali at gulat. Gayunpaman, ang bilang ng mga tao ay masyadong marami, at si Han Sanchen ay medyo napigilan dahil mayroon pa ring pamilya ni Pei sa bahay, na naging dahilan upang pansamantalang lumaban si Zhu Yanxue at iba pa. Sa oras na ito, nagtago rin si Pei Hu sa sulok kasama ang kanyang mga crony at hindi nang ahas na gumalaw. Noong nakaraan, itinuring niya ang kanyang sarili bilang mapagmataas na anak ng langit, at inisip na mayroon siyang natitirang talento, at sa ilalim ng maingat na paglilinang ng pamilya Pei, dapat siyang hindi magagapi sa karamihan ng mga tao. Hanggang sa matalo siya ni Han Sanchen na parang Diyosa, tuluyang nawala ang tiwala niya sa sarili. At least nang makita niya si Han Sanchen, wala siyang pusong lumaban, at gusto lang niyang magtago para maiwasan ang pagtilamsik ng dugo sa sarili niya. Sa labas ng bahay, nasa 2 pang pares ang 4 na master na pinamumunuan ng Black Mountain Demon Girl. Gaya ng nakasanayan, kung may magnanakaw kay Zhu Yanxue, ang una nilang reaksyon ay dapat na sumugod para iligtas ang mga tao. Pero ngayon, kayong 4 ay nakatingin sa akin at ako ay nakatingin sa inyo. Hindi lang sila umaasenso ngunit umatras, at patuloy silang gumagalaw ng dahan-dahan patungo sa likod na pader. Sa oras na ito, kung sino ang mamamatay, lahat sila ay gustong tumakas ng mabilis. Nakipaglaban din sila kay Han Sanchen. Sa harap ni Han Sanchen, para silang mga bata, at wala silang kakayahang lumaban. Ngayong ang cultivation base ni Han Sanchen ay halatang tumataas at hindi bumabagsak, how dare they make trouble? Hanggat hindi siya tanga, siguradong hindi siya mamamatay sa tinatawag na loyalty sa panahong ito. Sa isang sandali, ang 4 na master ay umatras sa dingding, nagkatinginan, at nakatakas ng hindi pinansin ni Han Sanchen. Naghihintay si Mingyu sa harap ng mansyon, at halatang balisa ang kanyang emosyon. Ilang oras na ang nakalipas mula noong pinangunahan ni Zhu Yanxue ang isang grupo ng mga eksperto para hawakan ito. Ayon sa hinuha, hindi lang niya dapat makita si Pei Hu sa oras na ito, ngunit dapat ay natapos na niya ang pakikipag-usap kay Pei Hu. Pero ngayon, hindi ko lang nakita ang lalaking ito, kundi kahit ang mga sigaw ng pagpatay sa mansyon ay hindi nagbago ni Katie Ting. Dahil dito ay labis siyang nabalisa, at hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Zhu Yanxue. Sa pagitan ng mga pagdududa, ang 4 na master ay tumakas sa pader sa kahihiyan, at tumakbo hanggang sa Minggayo. Nang makita ang 4 na master, nagpakawala ng mahabang hininga si Mingyu. Hindi siya nagulat kung saan nagpunta si Zhu Yanxue. Pagkatapos ng lahat, malamang na si Zhu Yanxue ang namumuno sa labanan kay Pei Hu, at ang sitwasyon ay magulo.
Si Zuyan Shua ay matalino at may karanasan, ngunit ito ay normal. Kumusta ang sitwasyon sa loob? Tanong ni Mingyu. Nagkatinginan ang apat na master, at ang Black Mountain Demon Girl ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, Elder, niloko tayo ni Han Sanchen. Middle plan. Kumunat ang noo ni Mingyu. Sabay-sabay na tumango ang apat na master, at sinabi ng Black Mountain Demon Girl kay Mingyo ang lahat ng narinig niya sa loob. Nang marinig ito ni Mingyu, ang buong tao ay hindi napigil ang mapatulala. Hindi niya akalain na magiging ganito ang sitwasyon. Paano ngayon si Zuyan Shua? Papatayin na siya ni Han Sanchen. Ang apat na master ay sabay-sabay na yumuko ng kanilang mga ulo. Sa bahay sa oras na ito, nalutas na ni Han Sanchen ang isang grupo ng mga master sa isang sandali, at biglang sumugod kay Zuyan Shua. Si Zuyan Shua ay mukhang takot at lamingga-lingga sa paligid, ngunit wala nang sino man sa kanyang sarili na nagpo-protekta sa kanya. Storytelling channel sa YouTube. Ipinilig niya ang ulo, pilit na umatras kay Han Sanchen. Ngunit ang pag-urong sa kanto ay imposible nang umatras. No, 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 don't kill me, you have to dare to kill me. Ang mga tao sa labas ang maghihiganti para sa akin. Han Sanchen, tumigil ka, pigilan mo ako. Ngumisi si Han Sanchen at hakbang-hakbang na lumapit. Isang itim na gas sa kanang kamay ang tumigas, halatang papatayin na nito ang pumatay. May pakialam ba siya kung sino ang maghayganti kay Zuyan Shua? Siyempre wala siyang pakialam. Not to mention the group of trash outsiders na mga pagong na sa urn, kahit buong mundo ang laban sa kanya, ano ang kinakatakutan niya? Para kay Han Sanchen, ang kalaban ay ang kaaway, at kung may paghihiganti, ito ay ipaghihiganti. Sa malamig na mukha, si Han Sanchen ay nagpuwersa sa kanyang mga kamay at direktang hinawakan si Zuyan Shua. Natarante si Zuyan Shua. Sa gulat, lumingon siya sa likod at nakita niya si Pei Hu na nasa hindi kalayuan. Sa sandaling ito, wala siyang masyadong pakialam. Hinawakan niya si Pei Hu at iniharang ang katawan sa harap niya. Paf! Halos kasabay nito ay kaunting tunog lang ang nanggagaling sa kanyang lalamunan. Bago pa maaninag ni Pei Hu ang nangyayari, naramdaman na niya na tila nadurog ang kanyang lalamunan, ang kanyang Adam's apple ay agad na pumutok, at ang dugo ay ganap na hindi mapigilan, bumubulusok mula rito. Dilat na dilat ang mga mata ni Pei Hu. Hindi niya akalain na sa kritikal na sandaling ito ng pagka-suffocation, isa sa mga taong pinagkakatiwalaan niya ang biglang magtatraidor sa sarili niya. Gamitin ang iyong sarili bilang isang kalasag. Pero ngayon, wala na siyang pagkakataong magsisi. Dahil sa suntok ni Han Sanchen, hindi ito masasabing mabigat, ngunit sapat na itong nakamamatay. Bahagyang nagulat si Han Sanchen. Sa katunayan, sa kritikal na sandali, napansin din niya ang galaw ni Zuyan Shua. Ngunit ang arrow ay nasa string, kahit na gusto ni Han Sanchen na bawiin ito sa oras na ito, huli na ang lahat. Maaari lamang siyang mag-atubili na gumamit ng kaunting puwersa, ngunit ito ay halos sapat na upang patayin si Pei Hu. Nang makita ang dugong bumulwak sa bibig ni Pei Hu, isang grupo ng mga crony ang ganap na natigilan. Ang kanilang hindi malay na reaksyon ay hindi ang pagmamadali upang iligtas si Pei Hu at ang pag-aalaga sa kung ano ang kanyang katawan, ngunit ang pag-urong sa isang mas sulok na hindi malay. Hindi nila gustong magkaroon ng anumang dugo sa kanilang mga katawan sa oras na ito. Gusto lang nilang lumayo at ayaw maging scapegoat. City Lord Zhou, bakit? Hindi makapaniwalang tanong ni Pei Hu habang pinipigilan ang patuloy na paglabas ng dugo sa kanyang lalamunan. Hindi niya maintindihan at hindi rin niya maintindihan. Ang think tank sa paligid niya, at maging ang kanyang sarili, ay napag-usapan na ito ng pribado. Iyon ay ang kanilang pagpoposisyon ng kanilang mga sarili sa Minggayo Department, na dapat ay napakataas. Nagkukwenta si Minggayo laban sa kanila, pero bakit hindi nila kino-consider ang sarili nila? Para sa kanila, ang matandang pinuno ng pamilyang Pei ay nagbalik, at kung nais ng kanilang mga prinsipe na suportahan si Pei Hu bilang pinuno ng bahay, mayroon lamang isang paraan. Iyon ay upang subukang palakasin ang kanilang sariling kapangyarihan upang labanan ang kapangyarihan ng pagsuporta sa matandang Panginoon ng pamilyang Pei. Kung hindi, ang naghihintay sa kanila ay ang pagtutuos lamang mula sa matandang may-ari ng pamilya pagkatapos ng digmaan. Sa katunayan,
Alam din nila na ang pakikipagsabwatan sa mga panlabas na puwersa ay tiyak na gagawing hindi na ang kinabukasan ng pamilya P tulad ng dati sa pamilyang P lamang. Ngunit gayunpaman, mas mahusay kaysa sa naliquidate sila. Sa makatuwid, iniisip nila na ang kanilang tungkulin sa Minggayo Department ay dapat ituring na mabuti. Ngunit sinong mag-aakala na sa sandaling ito, ginamit talaga ni Zhou Yanshua si Pei Hu bilang isang kalasag. Medyo natarante rin si Zhou Yanshua. Ang eksenang ito ay hindi niya naisip. Kung mamatay si Pei Hu, ang mga pangunahing puwersa ng sibil na alitan ng pamilya Pei ay ganap na aalisin. Ito ay katumbas ng pagputol sa kanyang sariling landas sa likod at pagputol sa kanyang sariling mga bunga ng tagumpay. Kung si Zhou Yanshua ay bibigyan ng pagkakataon na pumili muli, tiyak na hindi niya ito gagawin. Siyempre, ang premise na ito ay dapat na batay sa katotohanan na ang kanyang buhay ay garantisadong, kung hindi, hindi niya pagsisisihan ang kanyang pinili. Oo, pagkamatay ni Pei Hu, hindi niya maipaliwanag kay Mingyu, at hindi niya maipaliwanag sa matandang Panginoon. Gayunpaman, ito ay isa pang kwento. At kung hindi mamatay si Pei Hu, kailangan niyang mamatay ngayon din. Sinong wala pang puso, hindi bababasa, si Zhou Yanshua, na tila isang ginoo, ay higit na makasarili kaysa sa iba. Sa ideyang ito, biglang inilayo ni Zhou Yanshua ang kanyang puso at umungol ng galit, ano pa ang ginagawa mo? Pinatay ni Han Sanchen ang prinsipe ng iyong pamilyang Pei, ang magiging pinuno ng pamilya. Nang bumagsak ang mga salita, bigla niyang itinulak si Pei Hu sa harapan niya patungo sa Han Sanchen, at sa sumunod na segundo, direktang gumalaw ang kanyang figure. Si Han Sanchen ay nalubog pa rin sa pagkabigla ng hindi sinasadyang pagpatay kay Pei Hu. Bagamat may sama ng loob siya kay Pei Hu, para siyang nagtuturo kay Pei Hu noon. Hindi niya sinasadyang patayin si Pei Hu, kung hindi, hindi siya magiging maawain sa araw na iyon. Si Pei Hu ay palaging anak ni Pei Go, at si Pei Go ang kanyang kakampi. Palagi silang magka-partner at hindi na kailangang pag-awayan ang mga isyong ito. Gaano man karaming pagkakamali ang mayroon si Pei Hu, mula sa pananaw ng mga kaalyado, dapat itong hawakan ng patriarch ng pamilyang Pei, hindi ng kanyang sarili. Sa makatuwid, nang makitang ang lalamunan ni Pei Hu ay naipit sa kanyang sariling mga kamay, si Han Sanchen ay natigilan saglit. Sinamantala ni Zhou Yanshua ang pagkakataong ito, at pagkatapos itapon si Pei Hu, nagmamadali siyang tumakbo palabas. Ang ilang mga crony ay tinawag ni Zhou Yanshua, at walang kamalay-malay na sumugod patungo sa Han Sanchen, ngunit sumugod lamang sila ng ilang hakbang. Natahimik sila at mabilis na napatigil nang tumawag sila na naloko sila. Look at me, I look at you, umatras lang ulit siya. Han Sanchen Jiwei, paano nila ito kayang bayaran? Kinuha ni Han Sanchen si Pei Hu at nagmamadaling bumitaw. Nang makitang tumakas si Zhou Yanshua, hahabulin na sana niya, ngunit ang kamay na nakadikit sa leeg ni Zhou Yanshua ay malinaw na nararamdaman na ang kanyang pulso ay napakahina na halos walang pulso. Sa pagitan ng pagliligtas at paghabol sa mga tao, si Han Sanchen ay mapapait na lamang ang kanyang mga ngipin at piliin na iligtas ang mga tao. Maaari talagang tumagos ang isa sa lalamunan ni Pei Hu sa isang iglap, at habang ginagamot niya ang sugat sa kanyang leeg, ang isa pang nagngangalit ay direktang pumapasok sa kanyang puso upang mapanatili ang kanyang pagtibok. Pagkatapos nito, malamig na sumulyap si Han Sanchen sa ilang tagasunod, bakit nakatayo ka pa rin dyan? Halika at tumulong, gusto ko siyang pagalingin. Ang ilang malalapit na tagasunod ay natatakot na mamatay, ngunit pagkatapos na malasing ni Han Sanchen, masunurin pa rin silang naglakad. Ang ilang mga tao ay talagang maaaring pumalit sa trabaho ni Han Sanchen na patatagin ang kanyang puso, habang si Han Sanchen ay maaaring maglaan ng oras at mga kamay upang ayusin ang sirang lalamunan ni Pei Hu. Napakasikip ng oras, dapat ay nasa lalong madaling panahon si Han Sanchen, kung hindi ay masisiguro ang buhay ni Pei Hu. Sa oras na ito, si Zhou Yanshua, na nakaalis sa mansyon, ay naglabas ng galit, at ang kanyang noo ay puno ng malamig na pawis. Fuck, damn Han Sanchen, muntik na akong mamatay sa mga kamay mo. Kung hindi may paghihiganti ang paghihiganting ito, ako, si Zhou Yanshua, ay sumusumpa na hindi ako magiging tao. Habang bumagsak ang mga salita, umindayog ang mga mata ni Zhou Yanshua, at sa wakas ay itinoon niya ang kanyang tingin sa mga bangkay ng ilang patay na sundalo sa tabi niya. Fuck,
Peihu, hindi mo ako masisisi, ayokong mamatay ka, pero mas mabuti pang mamatay ka kaysa sa akin. Nang bumagsak ang mga salita, nagngangalit si Zhu Yanshua, dinampot ang kutsilyo sa mga kamay ng bangkay ng sundalo sa lupa, itinutok ito sa kanyang puson at ipinasok ito bigla. Paf! Sa mahinang tunog, damaloy ang dugo mula sa tiyan ni Zhu Yanshua, at ang kanyang kutis ay agad na naging mas pangit at pangit. Pero ngayon, kailangan niya. Pagkaraan ng ilang sandali, nang mag-alala si Mingyu, si Zhu Yanshua ay lumabas ng mahina, tinakpan ang kanyang tiyan ng kanyang mga kamay, na puno ng dugo at ang kanyang buhok na nakakalat. Si Mingyu at ang iba ay nagulat at nabalisa nang makita nila si Zhu Yanshua. City Lord Zhu, ito, anong nangyayari? Si Zhu Yanshua ay napuno ng dugo, at ang dami ng dugo lamang ay nagpapakita na ang kanyang kalagayan ay lubhang. Hindi kasiya siya. Gusto ni Mingyu na magtanim ng enerhiya sa kanya sa pagmamadali, ngunit direktang tumanggi si Zhu Yanshua. Kami ay nahaharap sa isang malaking kalaban ngayon, at ang mga matatanda ay hindi dapat maglaan ng pagsisikap kay Zhu, na isang murang buhay lamang. Nang matapos ang mga salita, tumingin siya kay Mingyu at lumuhad bigla. Ang aking mga nasasakupan ay walang kakayahan at tinambangan ni Han Sanchen. Sa kritikal na sandali, gusto kong kunin si Peihu upang makatakas, ngunit wala akong sapat na lakas ng tao, kaya napakalakas ni Han Sanchen. Una niya akong sinugatan, at pagkatapos ay pinatay niya si Peihu. Hilin din mo rin ang mga matatanda na hatulan ako. Ibinaba ni Zhu Yanshua ang kanyang ulo at tila may tapat na saloobin, ngunit sa katunayan ang kanyang mga mata ay patuloy na umiikot sa dilim, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay nagpakita pa ng isang mahinang ngiti. Kumunot ang noo ni Mingyu, halatang gulat na gulat sa intensyon ni Peihu, ngunit inaasahan na kapag pinag-isipan niyang mabuti, mas ayaw niyang hayaang mamatay ang kanyang mga chess piece ng ganito. Huminga ng malalim, bumantong hininga si Mingyu, kalimutan mo na ito, hindi kita masisisi dito. Alam na alam ni Mingyu kung paano ang cultivation ni Han Sanchen, at hindi maintindihan na natalo si Zhu Yanshua. Nasaan ang apat na Panginoon? Malamig na uminom si Mingyu. Nang makita ng apat na master na lumabas si Zhu Yanshua, nahiya sila at gustong humanap ng bitek sa lupa, at pagkatapos ng tawagin sila, masunurin lang silang lumabas mula sa likod. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!